the honorable members of the cabinet, ang ating DOLE Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. at General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao, at siyempre yung ating idol, ang dating senador at ang ating champion na si Manny Pacquiao, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, mga kababayan, maayong buntag kaninyong tanan. Ikinatutuwa ko po na makita ang marami po nating mga kababayan dito sa Jensan, mga karatig na bayan at lahat ng taga-SOC Sergeant na nakikiisa sa mga aktibidad ngayong araw na ito. Ito pong mga activity na ito ay alay namin sa ating mga manggagawa, lalo na dito sa Region 12. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa, lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Hangad namin disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Kaya ako pinapadali ang ng iba't ibang paraan ng pamumunuan sa bansa upang dumami ang trabaho na available. Noong nakaraang taon, halos 2 trilyong piso ng investment ang ating naaprubahan. Lilikha ito ng halos 150,000 trabaho. Tuloy-tuloy din ang mga job fair sa buong bansa para maipalapit ang trabaho sa bawat Pilipino. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, lagpas 6,600 job fair na ang naganap natin sa buong bansa. Higit 1,500,000 job seeker ang ating inalalayan. At sa bilang na ito, lagpas 250,000 job seeker ang hired on the spot. Ngayong araw ng paggawa, naghahandog tayo ng job fair sa buong bansa kung saan mahigit 150,000 trabaho ang pwedeng ma-applyan. Gaganapin ang mga job fair na ito sa 89, it is 94 na lugar sa iba't ibang lugar ng bansa ng 1 hanggang 2 araw hanggang sa katapusan ng Mayo. Dito naman sa KCC Mall, mayroong information booth at pre-employment services mula sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng job fair na ito, nais naming ipatuloy na bumuti ang bilang at kalidad ng trabaho na available sa ating mga kababayan. Dumami ang bilang ng mga trabaho sa bansa. Noong Pebrero, umakyat ito sa halos 50 milyon. Dumadami rin ang wage and salary workers na nasa lagpas ng 30 milyon. Patuloy din tayo na ipinapabuti ang sektor ng paggawa. Pinagtibay natin ang edukasyon at training program upang tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng labor market. Sa ating administrasyon, lampas sa 5 milyong estudyante na ang nakatapos sa ilalim ng TVET. Mayroon din tayong lagpas 500 micro-credential o short courses na naibibigay na may sertifikasyon pagka nagtapos na. Nagsagawa rin tayo ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa halos 40 paaralan sa buong bansa nitong Marso. Nakakuha ng trabaho ang lagpas sa 1,000 senior high school graduate at mag-aaral ng alternative learning system.
Marami ring mag-aaral ang nakakuha ng mga libreng dokumento tulad ng birth certificate, NBI at police clearance. Dahil kaya na natin gawin ito, hindi nyo na kailangan puntahan sa opisina. Kaya na natin po gawin ito online. Patuloy din ang pagsusuri ng minimum wage sa mga reyon. Sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, na ipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Ang arawang sahod ng manggagawa sa lugar na ito ay tumaas na sa 500 pesos at 475 pesos. Batid din namin ang naging pahirap sa ating lahat ng gulo sa Middle East at ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya patuloy tayong nagbibigay ng suporta sa ating mga kababayan. Ang Department of Migrant Workers at saka ang OWA at iba pang mga ahensya ay nagbibigay tulong sa mga OFW natin sa Middle East na sila'y makauwi at ay mabigyan ng agarang tulong pinansyal, pansamantalang matutuluyan at transportasyon na pauwi sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak po natin na may sapat na supply ng pagkain at binabantayan natin ang presyo upang mapigilan ang pananamantala. Siniguro din natin na may sapat na supply ng petrolyo. Sa ngayon, may supply tayo na kasya sa 54 na araw. Sinuspindi natin ang excise tax sa LPG at kerosene mula noong ika-17 ng Abril. Para naman sa mga tsuper at sa pasahero, ipinapatupad natin ang 10 piso kada liter discount sa diesel para sa mga napili mga na gas station. Ang net service contracting na may 20% discount sa pamasahe, may libreng sakay, may discount sa mga tren at tupad tuloy pasada. Nagbibigay din tayo ng AX Cash Relief Assistance at saka fuel subsidy sa mga operator at sa mga driver. Nagbigay ang toll operators ng discount para sa freight food transport services. May mga piling daungan din ang nagtanggal o nagbigay ng diskwento sa terminal at saka sa cargo handling fee. Ito po ay para mabantayan po natin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil pagka tumataas ang presyo ng langis, ay alam naman natin, lalo na yung pag-transport, ito ay natatamaan at tumataas, napapasa yung pagtaas ng presyo sa taong bayan. Kaya ang ginagawa natin, naghahanap po tayo ng ating magagawa para meron naman may counting bawas doon sa pagtaas at hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng tao. Ang SSS naman ay mayroong loan penalty condonation para sa mga miyembro at employer contribution delinquency relief at mayroong structured payment terms para sa mga employer. Ibig sabihin, ang SSS ay gumawa ng mga emergency measures upang ang mga utang na hindi pa nabayaran ay hindi naman iwawala, kung hindi na muna kailangan bayaran. Ang GSIS naman, nagpatupad ng Balik Ginhawa Program na nagbabalik sa mga miyembro ng katumbas ng kanilang hulog sa utang ng tatlong buwan. Bukod pa rito, pinagbubuti namin ang suporta sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kamakailan lang, inilunsad natin ang Enhanced PhilHealth Maternity Benefits at makakaasa kayong marami pang mga pagbabago sa sektor ng kalusugan. Ito yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw. Mga kababayan, may isang salitang Bisaya may nakakaantig sa kahulugan. Padayon, patuloy lang. Tuloy-tuloy ang hanap buhay ng manggagawang Pilipino. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan. Dahil sa patuloy na pagkilos, malalampasan din natin ang lahat ng hamon. Hangad natin ay disenteng trabaho
para sa ating mga manggagawa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga manggagawa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.